simula nang ang Maynila ay mapailalim sa pananakop ng mga Hapon. 70 taon na mula noon na ang mga lansangan ng Maynila ay magsilbing libingan, bunsod na matinding pagkawasak. At dahil dito'y naghirap ang libo-libong Pilipinong naninirahan dito. Noong panahon daw ng Hapon, lubhang napakahirap at napakadelikado ng pamumuhay. Salat sa lahat ng pangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa pagkain at tahanan. At nakaamba ang matinding banta ng kamatayan sa kamay ng mga mananakop. Nitong mga nakaraang pamamasyal lamang sa isang parte ng Maynila sa gawin ng tulay ng Santa Mesa at sa kalapit na riles nito, napansin kong tila may mga lugar pa palang mistulang katatapos pa lamang ng giyera. Mga lugar na kung mamasdan at susuriin ay tila dinaanan ng matinding digmaan. Lugar na kung saan ay di mo iisipin ni sa guni-guni na maaari palang maging tahanan. Ang daang bakal na ito bilang pinakamatandang uri ng transportasyon sa Pilipinas ay naitatag na noong pang 1875 at siyang saksi sa napakatagal na panahong paninirahan ng mga maralitang lungsod sa tabi ng riles. Bagamat hindi naman agad sumulpot ang mga gigiray-giray na barong-barong ng mga maralita, patuloy naman itong umusbong at lumago, bunga ng tumitinding kahirapan sa ating bansa. Ang mga bakanting lupa sa tabi ng riles, maging ang ilalim ng tulay, ang siyang nagsilbing kanlungan ng marami sa ating kababayan. Ang iba'y dito na isinilang at nagsitanda. Dito na rin namuhay at namatay. Natagpuan ko dito ang ilang pamilya na mistulang lumikas mula sa giyera. Giyera ng kahirapan. May batang nakaupo sa improvised wheelchair, isang bagong silang na sanggol, isang matandang naghihintay na lamang ng kanyang oras, at mga batang ina na may 5 hanggang 7 anak. Lahat sila'y naninirahan sa tinatawag nilang bahay sa ilalim ng tulay sa tabi ng riles. Ang eksena sa ilalim ng tulay ang sumira sa tipikal na pananaw ko sa konsepto ng bahay. Ang bahay, sa pagkakaalam nating lahat, ay isang strukturang may bubong, may haligi, may dingding, may pintuan, at may bintana. Ngunit ang mga tirahan sa ilalim ng tulay sa tabi ng riles,
wala ng lahat ng ito. Ang naroon ay isang papag lamang at wala ng iba pa maliban sa kakaunting gamit at damit nila. Rumaragasa ang mga sasakyan sa saliw ng umaalimbukay na alikabok. Umaalingasaw ang basurang nabubulok mula sa palengke at sagad-sagad ang ingay ng paligid. Hindi mo aakalaing pwede palang maging tahanan ng ganitong lugar. Sa di kalayuan, mula sa ilalim ng tulay, may mga kapareho ring tahanan. Sila yung mga tumatakbo na parang mga vendor sa kalye kapag paparating na ang manghuhuli. Nagtatago, nagpupulasan, at nagtatakbuhan na parang mga daga na binulabog sa lungga. Kasya kayo? 5? Paano? Maganda ka natulog, pero pa naman dun eh. Nabas paa. Nakaganon ng paa. Pagkukunin ilok. Walang mga haligi ang tahanan nila. Tolda lamang, gawa sa pinagtagpi-tagping lona mula pa noong nakaraang eleksyon. Hindi ko alam kung bakit tahanan ang tawag sa mga ito. Anak ko na laki, wala ko dito gala eh. Pero nagtatrabaho din po siya. Hindi o, nag-ano lang siya, yung namumod ng mga buki, nandiyadyang sa... Eh kayo, Nay, ano pong nakausap ko dito si Nanay Nelly. Bandera po. Matanda na. Ilan po kayo nakatira dito? Dalawang kami. Dalawa lang po kayo. Pero nakatuwa, Nay, kahit ganito po yung bahay nyo, pila-pilang Pasko at ang ganda ng Christmas Ay, yung tree kasama nyo. ko kasi mahilig sa ganyan. Sabi ko nga sa kanya, huwag siya magpunta ng maraming damit kasi pag dumaan yung bagong, hahutin niya. May nanguhuli po. Oo, kasi bawal dito yung maglagay ng mga stores. Bawal to kasi igagawin do yung project. Kinukuha po yung mga gamit. Dati nga, lahat yan, tangay. Kinukuha pati mga balde, kaldero. Lahat. Hindi nyo na nababawi. Hindi. Tapos itong huli, ang kinukuha na lang nila yung mga kahoy, mga ganito. Opo. Pero yung mga gamit iniiwan na. Eh paano po kayo na? Sa kayo natutulog pag kinuha nila yung bahay. Meron nagbibigay. Hmm. Kahit putol-putol pa yan, dudugtog-dugtog uli. Paano pag umuulan, Nay? Ayan. Tulo. Tulo. Nila dito, ang Bisa pagka bumabagyo, kasama na yung ipo-ipo. Tanggal lahat. Sa kung anong kabalintunaan ng pagkakataon, mayroong sunog na nagaganap ilang hakbang lamang mula sa kinaroroonan niya. Ngunit, wala ka man lang mababakas na pag-aalala sa mukha ni Nanay. Tuloy ang buhay sa matandang tulad niya, kahit saan pa man siya dalhin ng tadhana. Gaya ni Nanay, si Nini naman ay isang batang ina. Tay, di ba kayo nakalipat noon? Palipat siguro. Wala akong hanap ng isang kaso kayo. At sa Bulacan kayo, iba sa Bulacan, di ba? Kambalin sila sa Bulacan. Tama din ba? Wala ka na. Yung asawa niyo po, ano? Sa edad na 31, 6 na ang anak niya. Pang-7 ang pinagbubuntis niya. At gaya ng ibang naninirahan sa tabi ng Riles, kinakailangan din nilang makipaghabulan sa mga tauhan ng PNR sakaling marinig na nila ang bagon na paparating.
Walang makakapagsabi kung anong kinabukasan ang naghihintay sa mga batang lumaki sa ganitong sitwasyon at sa pamilyang naninirahan sa tahanang ganito. Kung matatawag ng tahanan ito. Pero iisa lang ang sigurado. Araw-araw, oras-oras at minuminuto, mistulang katatapos lang ng gera. Sa sulok ng mundong ito, sa sulok ng mundong tinatawag at itinuturing nilang tahanan.